ating basahin ang Lucas, Kabanata 1, 26 to 31. Ganito po ang sinasabi. Nang ika-anim ng buwan, sinugo ng Diyos ang anghel si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sa isang birheng nakatakdang ikasal sa isang lalaki na ang pangalan ay Jose mula sa sambahayan ni David. Ang pangalan ng birhen ay Maria. Lumapit ang anghel sa kaniya at sinabi, "Magalak ka, ikaw ang pinagpala. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Subalit siya'y lubhang naguluhan sa sinabing iyon at inisip niya sa kanyang sarili kung anong uri ng pagbati kaya ito. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakatagpo ka ng paglilingap sa Diyos. At ngayon, maglilihi ka sa iyong sinapupunan at magsisilang ka ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siya sa pangalan Jesus." Okay, pwede na po kayong umupo at ang magbibigay ng liwanag sa ating pong nabasang mga salita ng Diyos doon sa Lucas ng po si Pastor. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Tayo po ang nagdiriwang ayon po sa pag-aaral. Tayo po ang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko. Alam niyo po ba na sa ibang bansa, particular sa Amerika, ayaw na nilang tawagin Christmas ito. Ayaw na nilang tawagin Merry Christmas. Dapat holiday season. Kasi naalis na ho nilang unti-unti ang pangalang Christ. Ayaw na ho nilang naririnig ito sa publiko. Kaya holiday season ang tawag nila dito. Tayo po ay magpapasimula sa ating pagtingin sa tema ng Kapaskuhan. Siguro, minsan ho, ito mahirap pagka nagpiprepara tayo ng mga mensahe, lalo na pag sa ganitong panahon na pag-uusapan natin ay Pasko dahil simula ko yata nung ako'y nangangaral, baka minsan iniisip ko na ano ba ang hindi nasabi. Halos nasabi na lahat. Pero, gaya ng aking panuntunan, ang salita po ng Diyos ay hindi naman nauubusan ng katotohanan. Kaya ngayong pong baga ay ating muling pagbulayan ang salita ng Panginoon at tingnan ang kahalagahan ng pag-alaala sa Kapaskuhan o pagsilang ng ating Mesiyas at kung ano po ang kahalagahan nito para sa ating buhay sa panahon ito. So, ang ating po kapagat, can anything good come from Nazareth? Mayroon bang mabuting bagay na magmumula sa Nazareth? Kasi sabi ho doon sa binasa ng kapatid na Sani, sa verse 26, nang ika-anim na buwan, sinugo ng Diyos ang anghel na si Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazareth. Ngayon, meron nung nasabi ang isang halaga, mayroon bang mabuting bagay na galing sa lugar? Ay po, yun na lang. Dakilang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo upang pagtagubilin muli ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Sa pagkakataon ito, pinikilala po namin na ito ay isa sa mahalagang bahagi ng aming pagtulog sa iyo, sapagkat kayo ang nakikipag-usap sa amin sa pamamagitan ng Biblia, ng iyong mga salita. Kayo ang nagpapahayag ng mga katotohanan upang sa gayon ay kami ay mapaalalahanan, mababalaan, mapalakas ang aming mga loob upang harapin ang buhay na ito ng may pananampalataya at tiwala sa iyo. Dakilang Diyos, humihingi kami ng patuloy na gising na diwa at pagbibigay sa amin ng saloobin na iprioridad ang kahalagahan nito para sa aming mga buhay. Kung ano man po ang mga isipin, alalahanin na meron kami sa umagang ito. Kaya ninyo, Panginoon, na sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu ay matuto po kaming ilapag lamang sa inyong harapan. At ipagkatiwala, yamang alam naman namin na hindi kami makagagawa ng sarili naming mga paraan upang malutas ang mga ito. Bagamat maaaring may kakayanan kami, subalit nais namin higit na pagtiwalaan ang iyong gagawin
na higit na mas mabuti para sa aming mga buhay. Kaya marami pong salamat, Panginoon, sa pribilehyo ito. Ito po ang aming sapat dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, atin pong sandaling panoorin ang isang video ito. Alam niyo po ba kung ano yun? Yun po ay yung Christmas tree, malaking Christmas tree sa Nazareth, sa Israel, ay kanilang sinindihan. So yung naririnig ko yung Hebrew yun, salitang Hebreo, salitang Hudyo. So nagdiriwang para sila ng Pasko. Hindi ko alam kung lahat ng tao ron ay kilala si Jesus. Malamang, maaaring hindi. Yung iba, maaaring iba ho ay ang focus doon ay yung Christmas tree at yung iba natutuwa dahil doon sa mga fireworks. Pero ganun pa man, mga kapatid, ay nakita po natin na yung lugar mismo kung saan ay lumaki si Jesus. Nantulo yung sa kasalukuyang panahon ay pinagdiriwang yung kanyang kapanganakan, maaaring unknowingly, yung iba ay nakikisali, pero hindi mo nila nire-recognize na yung ipinanganak ay Savior o tagapagligtas. Atin pong, so yun o yun, Christmas tree lighting sa Nazareth, sa city of Nazareth sa Israel. Ganito po ang nakalagay sa unang Juan, o sa Juan, Kapitulo 1, talata pong 46 at 47. Dahil, sabi dito, nakita ni Felipe si Nathaniel, na sinabi niya dito, kasi tinawag ko ni Felipe si Nathaniel, sinabing natagpuan niya ang Mesiyas. Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises, si Jesus, na kanyang isinulat sa aklat ng kautusan at gayon din ng mga propeta. Siya si Jesus na taga Nazareth, na anak ni Jose. Dahil ngayon, sumagot po si Nathaniel, at ito po ang kanyang sabi, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazareth? Tanong ni Nathaniel. So nandito, sila ho'y tinawag po si Felipe, at sa gayon din, ay sinabi niya sa kanyang kaibigan, may nasasabi kapatid, pero wala akong direktang pahayag ng Biblia tungkol doon. So, yun po ang sagot ni Nathaniel. Meron bang mabuting bagay na magmula sa Nazareth? Yun po ay mahalagang aspeto kasi kung mapapansin ninyo, doon si Maria ho, nung pinuntahan ng anghel, siya ho ay nasa Nazareth, sa Galilea. Kumbaga, yun ho, province, yung Nazareth ho ay syudad. Pero, ano ho ang nais natin makita dito sa pahayag ni Nathaniel? Bakit ho ganun? Ito na ho pala yung city of Nazareth sa kasalukuyan. Hindi ho ganyan noon yan. Ito ho ang sabi ni doon sa Mateo 2. Dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mateo 22 hanggang 23. So si Jesus, kasi ang pangyayari ko dito, nung si Maria po ay nagdadalang tao na, ay nagkaroon mo kasi ng census ngayon, ay sila ay binabalaan ng anghel, umalis po na ho sila doon. Pagkatapos ay saka lang po sila uli na napabalik doon matapos po kasi may panganak na si Jesus Cristo sa Bethlehem. Buhay ho noon pa si Herodes, at si Herodes ho ang nagutos na ipapapatay ho ang mga bata na lalaki
2 taong pababa dahil ibig sabihin ito yung posibilidad na dito nakahanay yung magiging hari daw ng mga Hudyo ng Israel. Kaya ang nangyari po doon, sila ay lumisan muna ng Nazaret, pero bumalik po sila doon at doon na po si Jesus lumaki sa tinatawag kong bayan ng Nazaret. Ngayon, bakit po sinabi ni Nathaniel na walang manggagaling na mabuti doon sa lugar na yun? Ayon sa kasaysayan, ang Nazaret po ay isang maliit na bayan at walang halaga noon. Ibig sabihin, siguro hindi po ito prominent, hindi class A. Pwede natin sabihin, baka hindi lang class C, baka class D pa. Hindi po siya prominent ng bayan. Sa Juan 8:52, sinabi ng mga Pariseo na walang propeta manggagaling doon. Ibig sabihin po, marahil, tinitignan nila ang isang lugar na hindi sikat, maliit, at walang sikat na tao o prominenteng tao magmumula. Kaya, doon po sa binasa natin kanina, kung saan taga-roon si Jose o si Maria, ay makikita natin na kaya siguro nasabi ni Nathaniel doon sa Juan na walang mabuting bagay. Hindi nila nakikita ang bayan ito na mahalaga. Marahil, sa atin din pong kalagayan, may mga bagay tayong tinutukoy na hindi mahalaga. Maaaring lugar, maaaring tao, o maaaring din panahon. Kaya, tingnan po natin sa bahagi ito, at dito natin ito, itutuon ang ating pag-aaral. Doon sa Juan 19, tinawag po si Jesus na taga Nazaret. Bakit? Mapapansin mo ninyo na malimit sa Ebanghelyo, nakakapit o nakadikit yung pangalan, yung taguring Nazaret o taga Nazaret. Si Jesus na taga Nazaret. Sabi, narinig pa ako sa pastor na nagpapalayas ng masamang espiritu, sabi niya, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. Iniisip ko, bakit kaya isama yung lugar? Pero, nandun ho yun kasi sa banal na kasulatan. At tingnan po natin kung ano po ang pwedeng isipin na kumbaga ay implikasyon itong pagsasabi tungkol po sa kalagayan yun. Una, naman gusto natin tignan ay yun hong lugar na inuring na hindi ho maganda. Walang manggagaling na sabing mabuti. Para sa Diyos, hindi ho siya insignificant o walang halaga. There is no insignificant place for God. Ibig sabihin, ang lugar ay na kung saan pinahintulot ng Diyos, kung saan si Maria ay pinatagpo ni Gabriel na anghel, at doon sinabi na siya ay magdadalang tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at ipanganganak niya ang anak ng kataas-taasang Diyos, walang iba kundi si Jesus. Yun ho ay ang lugar ng Nazaret. Hindi ho doon ipinanganak si Jesus sa Bethlehem. At kung mapapansin nyo, Bethlehem mo ay sinasabi din na isang lugar na wala rin mong halaga. Dahil marami ho ang nakatira doon ay mga shepherds. Sa Israel ho, ang mga shepherds o ang mga pastol ay hindi ho ganun ka-prominent ang kanilang value o halaga sa lipunan. Kumbaga, parang hindi ho sila tinuturing na mayroon silang malaking kontribusyon sa lipunan. So doon ho sa lugar na kung saan tinuring ng tao na hindi mahalaga, kaya na sinabi ni Daniel, yun po natin makikita kung saan ay hindi para sa Diyos, ay hindi sa mahalaga kundi mahalaga. Sa Mateo 2:6, tingnan po natin ang nakalagay doon. Ito yung binanggit ko kanina, na kung saan sinabi din na yung Bethlehem, sabi ko dito, ikaw Bethlehem, na lupain ng Huda, sa anumang paraan ay hindi pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastor ng bayang Israel. Bagamat ang Bethlehem ay hindi mo ganun ka-prominent, pero pansinin mo nyo sabi doon, ikaw'y magiging pangunahin. Bakit ho? Kasi sabi doon ay sapagkat manggagaling ang isang pinuno. Nagiging sikat ho ang lugar kapag mayroong pinagmumula ng isang kinikilalang tao. Ganun ba tayo naging presidente ng Batanguin yun? Ako,
naging presidente ba si Laurel? Si Laurel? Lloyd? Yung matanda. O ano yung sa Commonwealth? Ano? Commonwealth panahon. Pansin nyo nung mga panahon ay kung saan daw may presidente, naganda ang lugar. Naganda. Ibig sabihin hindi kasi, ikaw ang pangulo ng bansa, siyempre, mayroon kang opportunity na pagandahin ang lugar mo. Hindi natin alam kung sino ang susunod na magiging presidente ng ating bansa. Patuloy natin yung panalangin. Pero ganoon mo, sabi ko dito ay, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno, si Jesucristo, ang dakilang pinuno, hari ng mga hari, at magiging pastol ng aking bayan. Sabi ko sa inyo, ang mga pastol sa Israel, hindi mo sila gaano makakaya. Actually, sa Egypt nga kaya ho, alam niyo kung bakit ho itong mga Israelita hindi mismo doon sa mainland ng Egypt, kundi sa Goshen sila hindi tumuloy. Kasi para ho sa mga Egyptians, ang mga shepherds, hindi ho, kumbaga parang low class, kumbaga second class citizen yan. Ganun ho karamihan ng mga Hudyo. Ganun pa man, mga kapatid, para sa Diyos, napakahalaga ng naging role ng lugar sa pagdating ng isang tagapagligtas o Mesiyas. So doon ho, makikita natin ang bagay na yun. Ang lugar kung saan si Jesus ay lumaki, sabi sa Mateo 22, talatang 22 at 23, ganito po ang sabi. Ngunit nang mabalitaan niya na si Arkielaw, ang naghahari sa Judea, nakahalikin ng kamanitong si Herodes, natakot siya kung pumunta roon dahil pinagsabihan siya sa pamamagitan ng panaginip, nagtungo siya sa nasasakupan ng Galilea. At sa 23, siya ay nanirahan sa isang bayang tinatawag na Nazareth upang maganap ang sinabi ng mga propeta na siya ay tatawagin Nazareno. Kaya si Jesus na taga Nazareth. Yun yung ibig sabihin mo, tagurit yun. Doon kasi si Jesus lumaki. Hindi siya dito pinanganak, pero doon siya lumaki. At dito marahil, kung isipin natin, sa hindi mo lubos na nakakaalam sa plano ng Diyos, titignan nila ito na walang halaga, walang value. Kumbaga, si Jesus, pangkaraniwang anak ng isang karpintero, at si Maria naman, walang ibang sinabi, kundi pangkaraniwang babae rin, na kung saan ay ginamit na daluyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para ipanganak sa lupang katawan o sa katawang tao ang ating Panginoon, makikita ko natin na doon mo ay lumaki ang ating Panginoon. Simpleng pamilya, simpleng mag-anak, walang marahil kakaibang bagay na malalaman o makikita sa kanila. Other than sa ating mong panahon, o noong siguro si Jesus ay lumaki na, pero sa ating mong panahon ngayon na nagkaaral na ng kanyang salita, alam natin yung halaga noon. Alam niyo ba na yun yung pinananakan ni Jesus, ito yung dito sa Israel, yung lugar sa Bethlehem. Kasi hinumoy nila, sinabi nila ito, yung nabanggit ko sa inyo, yun mong mismo daw lugar, tinitipak-tipak ko ngayon ng mga tao. Tagal na ito Tapos kinukuha ko nila yung mga bato na parang marble at inilalagay ko nila sa kwintas at crucifix at ipinagbibili. Marami yung bumibili, maraming umorder. At alam niyo, sabi mo noong kumbaga nagpapakilala ng produkto. Sabi if you want the presence of the Savior to be with you, sabi, get one of these, yung crucifix. Kasi bakit daw? Sabi, kung saan ipinanganak ang tagapagligtas, kumuha doon ng bato, inilagay doon sa krus, at ikukwintas mo. Ay di nga naman niya. Nasa iyo nga naman ang presensya ng Panginoon. Ganyan-ganyan ang ugali natin mga Pilipino. No? Kapag kami, halimbawa sasabihin ni David nagkibala sa puno ng niyog, malalaman natin isang araw, kalpo na ang niyog. Kasi pag kukunin na yun ng mga dako at kung ano-ano pa at gagawin ng mga kung ano-ano pang mga bagay na sasabihin andoon ang presensya ng Panginoon. So, makita ko natin, nagkaroon po ito ng halaga o significant. Hindi malilimitahan ang Diyos
ng lugar o hindi malilimitahan ang Diyos ng lugar kung saan wala siyang pwedeng magawa. Ang puntos po ay ganito. Maaari kung sa tingin ng tao ang isang lugar ay walang halaga. Hindi ko siya ganoon ka-prominent. Marami ng lugar sa ating bansa ang hindi ganoon mo kasikat. Naalala ko minsan na i-feature ko ito sa isang documentary film na meron palang lugar dito sa Pilipinas na wala pang kuryente. Ang mga bata ko kapag ka nag-aaral yung sulog yung parang kasera. Tapos ay naglalakad mo ng pagkalayo-layo, kilometro bago makarating sa school. Sabi ko, kasi mo yun. Ay samantalang sa ibang lugar, katulad natin, at lalo ng Metro Manila, maunlad na, kung titignan. Pero may lugar pa palang walang kuryente. Ay ilang presidente na huyang dumaan yan. Totoo. Pero maganda na ho, na meron tayong mga kasamahan na sa media na naipipicture ko ganito. So hindi talaga makikila at mababalitaan ang mga ganito. So gusto ko pong sabihin mga kapatid ganito. Wala hong lugar na pwedeng malimitahan ang Diyos dahil sabihin natin ang lugar na ito hindi ganun halaga. Sabi po ni R.C. Sproul sa Legionnaire Ministries, if God is the creator of the entire universe, then it must follow that He is the Lord of the whole universe. No part of the world is outside of His Lordship. Kung ang Diyos daw ang lumikha ng buong sansinuko, ibig sabihin, kasunod nito, ang katotohanan, na siya ang Panginoon ng buong sansinuko at walang parte o bahagi ng mundo na labas sa kanyang pamamahala o kapamahalaan bilang Panginoon. So mga kapatid, siguro ganito ang ating pagtingin na pwedeng isipin. Ang pinagmutan ni Jesus ay isang lugar na hindi maganda, hindi nakabalita. Subalit, kaya kung nakita natin sa video pa, nagse-celebrate na sila ngayon doon. Hindi lang natin alam kung sineselebrate talaga nila si Jesus o yung Christmas tree lang. Pero sa atin, nagkakaroon ito ng panibagong kahulugan. Ang malungkot lamang, siyempre sa ibang Pilipino, hindi mo nila naiintindihan ang halaga ng pinagdiriwang. So gusto ko sabihin ay ganito, saang lugar tayo inilagay ng Diyos, meron pong layunin ng Diyos. Kung saan tayo naroon ngayon. Kung saan naman tayo ililipat o ilalagay, meron pa rin yung layunin ng Panginoon. Mahirap kung pumunta sa mga lugar na siguro ay hindi natin ma-appreciate kasi hindi tayo nasanay sa ganitong kalagayan. Naalala ko minsan, nagpunta ko kami sa isang lugar na bukid, may kausap ako isang kapatid, sabi ko, ikaw pwede mabuhay sa ganito, sabi niya, parang mahirap. Kasi unang halos walang sasakyan. Tapos ang talagang matahimik, walang ay kuryente naman. Kaya lang mo talagang yung mga sabihin natin may enjoy mo gaya ng pupunta sa mall, ipasyal sa mga ibang establishmento, wala mo lang. Kaya kung ikaw naman ay simpleng tao lamang, maaaring ma-enjoy mo. Pero pag nasanay ka sa bayan, sa syudad, kung saan meron lang lahat ng mga sabihin natin ay opportunity na may enjoy, maninibago ka. Maninibago. Kaya gusto natin sabihin mga kapatid ganito, kung saan tayo pwedeng dalhin ng Panginoon, mayroon mong halaga yun. Nung Webes, kami po ay ipintawag sa Maynila, sa ating Bible School. Kasi mayroon po silang nabiling lugar o eskwelahan sa Cambodia. Nangangailangan po sila ng 9 na missionaries. Ito po ay magtuturo ng Ingles. Ini-encourage po nila yung ating mga graduating students na magaling mag-English, marunong magtuturo para magbigay ng konsiderasyon, manalangin na sila ay dalhin doon ng Panginoon. Alam niyo ba ang Cambodia? Sabi ng pastor na kausap ko. Sabi niya, pastor, doon maunlad kung iisipin mo dahil parang mura ang bilihin. Mura kaysa sa atin. Yun daw mo sasakyan ng mga Lexus at saka Hammer. Alam niyo ba yung Hammer? Yung Humvee, kung tawagin ito. Yung estimate po yan. Nasa mga 6 na million daw operation yan. Hinakargahan daw lang yung gulay mo. Siyempre, pag dito, pag nasasakyan mo, Fortuner, kung sabihin natin,
basta yung kahit sa religion, hindi mo basta kakargahan ng kung ano-ano yan. Kaya lang ganito, sabi niya, kaya lang, basta doon, ang layo ng agwat ng mahirap sa mayaman, walang middle class. Pag mahirap ka, talagang mahirap ka. Pag mayaman ka, ay mayaman ka. Ganun sa Cambodia. Maaaring isipin ninyo, halimbawa, tayo dito. Panginoon, dahil mo kaya. So, prominently Buddhist ang tao doon na tinanong daw ho yung may-ari ng isang eskwelahan na uupahan, dalawa kasi yung isa nabili, yung isa ho ay uupahan, may-ari ng isang building, at sabi, parang sekretary pa ng isang mataas ang katungkulan sa Senado. Nakapag-aral, marunong English pero putol-putol. Alam niyo, tinanong daw ho ng presidente ng Bible School, sabi, kami mga Christians. At alam niyo, pag mga Kristiyano, ibig sabihin, ang tinuturo namin ito po kay Jesus. Sabi, do you know Christ? Sagot po itong may-ari ng school. Zero knowledge about Christ. Walang pagkahan. Kahit daw mga 10 tao tatanungin mo doon, mga naglalakad halimbawa sa ganyan, tanong mo, kilala mo ba si Jesus? Kung makakita ka man daw ng dalawa, ay mapalad na, ay baka Pilipino pa yun. Pero yung mga Cambodian, bata, matanda, zero knowledge. Hindi nila. Bible, pag tinanong mo, Bible, sasabihin ano daw yung Bible. Hindi nila. So maaaring sabihin natin, ako yung ganung mga lugar, hindi natin pupuntahan. Kumbaga mamamatay mga tao niyan sa impyerno. Anyway, ang ating gusto sabihin mga kapatid ay ganito. Wala akong lugar na hindi ko kayang pamahalaan ng Diyos. Ang isang magandang pangyayari doon, nakapasok na po ang pagkakataon para sila ay maabot ng Ebanghelyo. So, ang nais natin paalaala, huwag natin maliitin ang lugar kung saan tayo ay itinalagay ng Panginoon. Pangalawa, there is no important people for God. Mga tao naman, ating gustong tingnan dito. Dahil kung taga Nazaret ka galing, kung ang lugar ay hindi magaling, maganda, posibleng ang tao na nanggagaling doon ay hindi rin maganda. Sina Jose at Maria ay hindi mga prominent tao sa Israel noon. Hindi sila kilala. Mga kapatid, nakakalungkot isipin, pero ito po talaga ang tinginan ng tao. Nagiging prominent, nagiging mahalaga ang pagtingin ng tao sa iyo kung ikaw ay may sinasabi sa buhay. Nakapag-aral ka, maaaring sabihin, ikaw ay angat kaysa sa iba. Yun yung kalagayan. Pero pag ito ay simpleng tao lang, hindi ka talaga papansinin, hindi ka magiging ganun talaga sa paningin ng iba. Kaya, ano po ang ginagawa natin? Normally, nagsisikap tayo para tayo ho ay magkaroon ng kahit kaunting bahagi sa lipunan na tayo'y makilala. Kaya nyo gamitin ko sa inyo ang ilustrasyon ng altar. Sasabihin nila, di ba? Sino nga ba itong mga tao ito? Dati naman ay may isang artista, may isang babae na hindi naman kilala. Pero tingnan niyo ngayon, worldwide ang pagkakakilala. Pati sa ibang mga, sabi nga ay media network o sabi natin organization sa ibang bansa ay inaalam. Ano to? Ano meron dito? Bakit ganito kasikat ito? Na kahit saan pumunta, ang tao ay parang may dinadaluhong ng kung ano. Bakit? Alam niyo ba daw sa London ngayon, ang ibang kabataan ayaw nang mag-aral. Alam niyo kung anong gusto? Either sumikat sa sports o maging celebrity. Kaya alam niyo ba ngayon, ang dami ho ngayon yung artist, searching, yung mga program, Starstruck, Kaya yung iba sa atin, pag may YouTube ka, sabi yan, pwede ka, lalabas ka. Labas ka doon. Kaya yan. Ay bakit? Ay kasi, pero nyo sa isang idla, pag nakilala ka ng tao, hindi ka lang sisikat, yayaman ka. Yayaman ka. Ay bakit? Ay siyempre, ang hangad mo, makilala ka, at pagka hindi mayaman, iba din. Maganda. Yun ang normal sa ating kapaligiran. Ang iba sa mga ninuno ni Jesus ay mula sa di magandang kalagayan.
Mga kapatid, sa Mateo 1:5, binanggit ko doon ang ninuno ni Jesus. Alam niyo ba kung sino ang isa? Naging anak ni Salmon, hindi ko yung isda, kay Rahab, si Boaz. Si Boaz ay naging anak ni Boaz kay Ruth, si Obed. At naging anak ni Obed, si Jesse, na naging anak ni David, na mula kay David, sabi nga ko yung lahi, ay dumating naman ang ating tagapagligtas ng Panginoong Jesus yun. Si Jesse, si Aling David, si Uriah, so yan ko ang... Alam niyo ba si Rahab? Si Rahab ho yung binanggit doon sa Josue na isang prostitute. Tanggap niyo ba? Na ang tagapagligtas, apo ng isang prostitute. Tanggap ba natin? Ang tagapagligtas ninyo ay apo ng isang babaeng mababaang lipat. Hindi mo maganda ang dating mo. Pero tingin yung mga tao, pag tumingin niya, sasabihin, kanino bang lahi ka niya? Kanino bang ang kanyan? Ay, anak ko yan ni ganito. Kilala ko ang lolo. Kilala ko ang mamay niya. Kilala ko ang ama niya. Kilala ko ang tatay niya. Pero pag sinabi, ay anak ko yan ni ganito. Sino ba kayo? Ano bang inabot ng tatay niya? Ano bang natapos ng ina niya? Di ba kayo tingin? Kapag tumingin talaga sa tao, gano'n eh. Hindi ka talaga titignan na limawag sabihin, tao ito, ay dapat mahalaga ito. Tao eh. Hindi. Ang titignan sa atin, ay yung kung ano yung background mo. Ay pag sinabi, ay, abogado, yan mo yan. Yan mo, isang ganito. Yan mo ang normal sa tao. Pero tingnan niyo sa Panginoon. Dapat kung ang Diyos ay pipili sana siya ng mga prominenteng tao. Dapat yung mga tao nasa high class. Kumbaga, para pag pinanganak si Jesus, balot ng, sabi ngay, bintong tela. Na pag sinamba ng mga tao, sasabihin, may talagang anak naman ng hari yan eh. Anak naman talaga yan. Eh, isipin nyo, nasa sabsaban. Mga kapatid, tingnan niyo ito. Ibang-iba ang pagtingin ng Diyos sa pagtingin natin bilang tao. Napakalayo. Tayo ay masyadong nagpo-focus sa kung saan ay nalungkot mang isipin. Ito yung kamunduhan eh. Ito yung atraksyon na kung tutusin, si Satanas ho ang may kagagawan. Yung karangyaan, hindi masama ito dahil sa programa ng Diyos, alam natin, siya rin ho may kaloob ng mga bagay na ating pwedeng ma-enjoy. Pero yun hong pananaw doon at yung pagkakaroon ho ng pagmamataas ng tao dahil sa kanyang mga nararating at kung meron siya, ay mula lahat sa dyablo na nagagamit upang maliitin ang iba. At sabihin, wala kang kwentang tao dahil hindi ka nag-aral. Sabihin niyo, paano wala ng kwentang tao hindi nag-aral? O taong walang kwenta dahil walang pera? Yun ba lang ang basa para sabihin mong ang tao ay importante? Pero sa Diyos, there is no unimportant people. Walang taong walang halaga. Basta pag nilikha ka ng Diyos, mahalaga ka, may value. Eh yun nga lang, manok ito ngayon, nawawala na para hong manok na pinapatay. Yun ho ang malungkot na nangyayari sa ating kalagayan. Basahin po natin ang unang Korinto 1, 26 hanggang 28. At makikita ho natin dito kung paano alam ni Apostol Pablo ang layunin ng Diyos sa kanyang plataforma o programa para sa pagpapahayag ng kanyang kadakilaan o sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Unang Korinto 1:26 hanggang 28. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid. Kakaunti sa inyo ang matatalino. So, ibig sabihin, intellectually, maaaring hindi ibig sabihin matalino na nag-aaral pero hindi matalino. Ibig sabihin siguro hindi na ito nakapag-aral. Walang masyadong alam sa mga bagay na, kumbaga sa edukasyon o knowledge, sabihin natin. Ayon sa pamantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan. Kumbaga, matalino,
makapangyarihan, powerful. Ibig sabihin, may posisyon marahil sa gobyerno. Hindi marami ang isinilang na marangal. Yung ang pamilya ninyo ay nakahanay sa mga prominenteng pamilya sa lipunan, may yaman. Verse 27, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan. Tingnan nyo, itinuturing na kahangalan ng sanlibutan yung mga bagay na para sa Diyos naman ay mahalaga. Dahil ginawa daw ito ng Diyos upang hiyain ang matatalino, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Ngayon ho ay nagiging practice na yung sa atin, dapat ikaw ay may kapangyarihan, siyempre takot sa iyong tao. Kita mo niyo ba sinabi ko ako? Naalala ko tuloy sa ating mga nababalita kapag mga, siyempre alam niyo, kilalang tao, kahit na traffic, minsan may nakita ko sa, siyempre ngayon ganun eh. Tawag dito, counterflow, naka-Mercedes-Benz. Hindi tumigil yung nasa harap. Hindi lumabas yung lalaki. Medyo nakabihis. Tagagalit, minumura yung kaya lang, hindi talaga, nanindigan yung nasa tamang linya. Hindi siya umalis. Di, mabuti ho, kuha na ng video, na-media ba yun? Ako'y nalaman ni driver lang pala eh. Driver ng isang opisyal sa gobyerno. Bakit ho ganun mag-isip? Kasi ganito, pag ikaw ay nasa posisyon, pwede mong gawin lang. Kung bagay, babaw sa iyo tao. Ba't nasa posisyon kayo? Di ba? Ganyan eh. Pero pag kayo ay wala, hindi mo ka. Kita nyo, di ba? Kaya nga ako nagsasabi nga itong mga nagkaroon ng problema sa traffic niya sa isa. Sabi, wala kaming re-respetuhin. Kahit posisyon. Ewan ko lang. Kung totoo yun. Pero at least sana ganun nga ang patakaran na dapat itinatutupad. Lamang ganun mo nangyayari. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging mga bagay na walang halaga upang walang saysay ang mga mahalaga. At ito po ang ibig sabihin doon kung saan ang gustong ipakita ng Panginoon ni ganito. Yung maling pananaw ng tao sa kanilang pagtingin sa kapwa ay baguhin ng Diyos na para sa atin, dapat tingnan natin ang halaga ng isa, tao, dahil siya po ay nilalang. May buhay at ang ibig sabihin noon, ganito, siya ay pwedeng gamitin ng Diyos sa anumang pagkakataon upang ipagupad at gawin ang kanyang layunin. Ganito po sabi ni John Mason, isang kilalang author, sabi niya, you were born an original. Don't die a copy. Ipinanganak kang original ka. Yan na, tanggapin na natin ang ating itsura. Kung ano man po ang itsura ninyo, tanggapin nyo na. Salamat sa Diyos. Huwag tayong mamatay na namumupia ng iba. Ibig sabihin, di ba ho pagka nakikita ho ninyo yung sa mga napapanood natin, yung nanggagaya, yung ginagaya na, diba? Si Nepomuceno, Billy Nepomuceno, ginagaya. Kumbaga parang sumisikat siya dahil nanggagaya siya ng mga propilalang tao. Pero kung tutusin, hindi naman talaga siya yun eh. Lamang ginagaya niya. Kaya tingnan mo ninyo yung umasta yung iba. Yun na, sabi ko kanina. Driver lang pala eh. Ay, isipin nyo, paglabas ng sasakyan eh, nanduduro. Buti na i-video. Abay, natakot din naman. Siyang balis doon sa tayo. Ay, nanindigan yung nasa harap eh, hindi mo ba na nasasakyan. Ay, nakaano pala, may video pala sa dashboard nung kanyang sasakyan. Huli. Isipin niyo, ginagaya niya yung kanyang amo. Eh, hindi naman siya gano'n eh. Siguro, yung nakikita mo natin, para bagang, yun ang gusto ko, dapat ako'y ganyan. Sabi nga, you were born an original. Ulit ka sa harap ng Diyos. Huwag mong baguhin. Mga kapatid, nakakalap ko ito ngayon. Marami ko nagpapabago. Hindi lang ko lang ginagaya ang iba. Kahit po yung kanilang gender. Babae nagiging lalaki at lalaki nagiging babae. Ang original naman talaga, lalaki, ba't ito'y nagiging babae? At kung i-address na ko sa lipunan ay she. Dahil for the sake ng hindi ma-discriminate,
ay kinakailangan mong irespeto ang kanyang gender. Ay, yun mo eh. Taliwas sinasabi ng salita. Kaya dapat natin maintindihan ang kahalagahan ng tao kung sino man siya at hindi natin dapat siya maliitin sa ganang palagay. And then, finally, there is no irrelevant time for God. Noong ipanganak po si Jesus, walang naging pagbabago sa kalagayan ng Israel. Sa Acts chapter 1 verse 6, makikita po ninyo doon na ang mga alagad ay nag-iisip na sa kasi ganito ang pagkakaalam nila nung ipanganak po si Jesus na alam nila, tinanggap nila, na sinasabing ito ang magiging tagapagligtas, meron po silang na yung iniisip. Dahil ganito po ang sabi, nang sila'y nagkakatipon, ito nung si Jesus ay mag-resurrect na at aakyat patungo sa langit, sinabi ho ng mga alagad, siya'y kanilang tinanong, Panginoon, ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kaharian sa Israel? Ibig sabihin, nag-iintay na sila ng pagkakataon na tubusin na ang Israel sa kamay ng mga mananakop na Romano. Kumbaga, sa kanila ang panahon, kasi pwede natin sabihin na yung lugar na pinagmulan na hindi maganda, na pagmumula ng hindi mga prominenteng tao, ay wala rin panahon na pwede sabihin na aangkop na mahalaga. Pero, ganito, kung mag-isip ang tao, ngayon na ho ba ninyo iaangat? Ito na ho ba ang panahon? O ito'y hindi pa mapapanahon? Noong nabuhay si Jesus sa mundo, ang mga tao'y nagmamadaling makakita ng pagbabago. Sa Lucas 23, talatahong 8, ay ganito po ang sabi, Lucas 23, verse 8, na makita ni Herodes si Jesus, siya ay tuwang-tuwa sapagkat matagal na niyang nais na makita siya sapagkat nakabalita siya ng tungkol sa kanya at siya ay umaasang makakakita ng isang himalang ginawa niya. Ang expectation mo, kung talagang si Jesus ang Mesiyas, gagawa siya ng himala. Alam natin na sa kasaysayan, gumawa talaga si Jesus ng himala. Gumawa siya. Talagang marami mo siyang ginawang himala. Yun lang, hindi lahat binuhay, hindi lahat ng may sakit ay pinagaling. Pero tingnan po ninyo ang pananaw ng isang kilalang leader na si Herodes. Nag-i-expect siya na gagawa si Jesus ng himala sa puntong yun, pero hindi siya naghimala. Kasi, ang panahon ni Jesus ay siyang panahon na kung saan ay mahalaga ang bawat, sabi nga, ay takbo ng oras na hindi nagmamadali o nauuna sa kalooban ng Diyos. Pero kung sa tao iyon, talagang uunahan at uunahan niya. Mga kapatid, sa Ecclesiastes chapter 3, 1-8, ang lahat ay may panahon para sa Diyos. Ang lahat ay may panahon para sa Diyos. Ganito po ang sabi, para ating makita muli ang kalagayan sa panahong kung saan ay nagtatakda ang Diyos sa bawat isa. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon ng bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang, panahon upang mamatay, panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pagdiba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis at ng mga bato at panahon din ng pagtitipon ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagkikis at pagyakap, panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pananahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon upang magmahal at panahon upang masuklam, panahon ng digmaan at panahon ng kabayapaan. Salita ng Diyos. Ipinakikita ko dito, bawat bahagi ng tumatakbong oras, ang Diyos ay nakaalam nito at walang pinatatakbong oras na sa paningin ng Diyos walang halaga. Kahit pa yan ay mga panahon gaya na nabanggit dito, pagbubunot, pagpatay, pag-iyak, pagtangis,
pagkahapis at pagkawala, pagtatapon, pagpunit, pagsuklam at digmaan. Walang panahon doon na irrelevant. O sasabihin, hindi mahalaga, hindi dapat nangyari. Kung hindi nangyari ang kasaysayan, maaaring iba ho ang sitwasyon natin ngayon. Kaya doon natin nakikita mga kapatid na bawat takbo ng oras na nangyari noon, lahat niyan ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Sa ating mga angkan pinanggalingan, sa ating lahing pinanggalingan, maging sa unang panahon pa nung lumikha ang Diyos. Kaya ito po ay pinakikita natin sapagkat lubhang mahalaga na maintindihan natin ang mga bagay na ito. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Bihimos dos, Jesus. Mga kapatid, sabi po ni Nathaniel, walang manggagaling na mabuti sa Nazaret. Pero, darating ang araw sa panahon ng Panginoon. Sabi dito, luluhod ang lahat, magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Ibig sabihin, ipapahayag na si Jesus ay Panginoon. Ito yung sinasabi natin, ayaw mo man at sa gusto mo, luluhod ka. Kasi siya'y Diyos. Yung parang, alam mo yung halimbawa, ikaw alam niyo ba yung mga tao na halimbawa kailanman hindi lumuhod, kailanman hindi nagtumungo, kailanman hindi nagpakumbaba, kailanman ay naging, kumbaga lagi kinikilala nasa taas. Yung mga tao ng pakiramdam sa kanilang sarili, walang mas mataas sa kanila. Pagdating ng araw, ang napakasakit, luluhod ka sa harapan ng Diyos. At sasabihin mong, wala po akong may pagmamalaki sa inyo. Napapanood natin yan sa mga palabas na yung mga dati bidang-bida at kumbaga kontrabida pala na gumagawa ng pang-aapi sa isang tao, biglang-bigla sa bandang uli ng pelikula sila naman ang magpapakumbaba. Ganun ho ang mangyayari. Kaya dapat, ano ho ang gusto natin sabihin? Huwag tayong maging mapagmataas o mayabang. Kasi isang araw, baka tayo ho ang lumuhod at humingi ng tulong at magsabing, kaawaan mo naman ako. At sasabihin ng mga tao naku, nung panahon, hindi kami makalapit sa iyo, hindi kami makadulog sa iyo, napakataas mo, na para pag hindi ka babagsak, ngayon nasaan ka? Ang gusto kong sabihin sa aking pagkatapos, sa isang simple paalaala sa atin, sa pag-alaala ko ng Pasko, gaya ng ating tema, maaari natin ikonsidera na ito'y kaloob ng mundo ang mga bagay na makapagpapatanyag sa tao. Saan man siya naroon, ngunit kung wala nga ang Panginoon sa ating buhay na magtuturo ng tunay na kapakumbabaan, gaya niya na nagpakumbaba, kahit siya Diyos na makapangyarihan, ay mawawalan lang natin. Mga kapatid, hindi ho ba ang lugar, ang tao, at ang panahon? Kapag ka sa isang lugar, umalis ka na, minsan sa pagtahimik mo at pagbubulay-bulay, saka mo marirealize na kayo. Napakahalaga pala ng lugar na yun, parang gusto kong bumalik. Diba, may kanta nga ano yung kanta ni Michael Jackson? One day in your life, you remember a place, someone touching your face. Parang marirealize mo na, dati yung lugar na yun binabasta-basta ko. Pero ngayon, kung hindi ko pala na-realize, doon pala sa lugar na yun, tuturuan ako ng Diyos. At kaya ako narito ngayon, dahil nagmula ako doon sa ganung kalagayan ng lugar, ngayon ay umayos ako. Kaya, babalikan mo. Tao, dati pagkaharap mo, hindi mo masyadong pinapansin. Pero nung nawala na, saka mo hinahanap. Nasaan mo si kapatid na? Ay, hindi mo ganabal ka. Wala na. Sigawan ng Panginoon. Hindi na nakapagpasalamat.
nasa musika yun, ay, wala na, nasa nag-abroad na. Saka natin hinahanap ang mga tao na minsan hindi natin pinahalagahan, pero nahalaga pala at may naging parte ng ating oras. Saka lang tayo nagkukumahog pag nakalampas na, sasabihin natin, naku, ay kung nung bukas lang sana, kung nung 1 linggo lang sana, kung nung 1 taon lang sana, ay mga kapatid, hindi na ho pwede ibalik. Naalala ko yung pelikula ni Superman, yung namatay si Lois Lane. Ang ginawa ni Superman, lumipad. Ang ginawa ni Superman, umikot sa mundo. Sipin nyo yun, inikutan yung Superman. Pinabalik, ikot yung mundo pabalik. Ay, di na buhay ulit. Ay, mga kapatid, hindi ko tayo si Superman. Huwag yung sasabihin, ito na ang panahon eh. Captain, puto. Wala. Tapos na. Katulad doon ngayon. O, lumipas na ang oras yan. O, halimbawa yung may baga mamaya-maya, tapos na yan eh. Wala na. Ganun ho ang panahon. So, saka lang natin iisip na napakahalaga pala noon dahil wala. Hindi ba? Wala. Yun. So, mga kapatid, nagbigay ba ng kahalagahan ng pagdating ni Jesus sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay natin? Ano po ang gusto kong iwanan bilang challenge? Kung nakita ko natin na yung lugar o yung binanggit dito na walang halaga, ay nagkaroon na ho ng pagpapahalaga ang mga tao dahil nga sa pagdating ng tagapagligtas ni Jesus. Ngayon, si Jesus ay hindi ho malayo. Hindi ho siya nasa Nazaret. Hindi ho siya, bagamat nasabi, siya ay umakyat na sa langit. Pero siya rin ay nasa piling natin sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang tanong ay, nagbigay ba ng kahalagahan ng pagdating ni Jesus nito sa ating buhay? Nagkaroon ba tayo ng bagong pananaw? Kung saan tayo naroon, sinong mga kasama natin, sinong nakakaharap natin, at ang oras na ating ginagalawan. Maikli lang po ito. Naalala ko tuloy, sabi doon sa palabas na tamang panahon, sabi. Kasi yung iba, wala ng panahon. Kung may tamang panahon doon sa iba, yung iba kong natanda na, sabi, wala ng panahon. Samantalahin po natin ang bawat sandali at pagkakataon na i-appreciate ang lugar, ang tao, at ang oras. Dahil hindi po natin hawak yan. Salamat dahil binigyan po tayo ng bagong panahon ng Panginoon. Sana kung hindi pa ho ganito ang naiisip natin, ang ating pong panalangin ay sa biyaya ng Diyos, magbago tayo ng kaisipan. Isipin natin ang kahalagahan na pagdating ni Jesus ay magbibigay po sa ating buhay ng bagong pananaw sa ating kinalalagyan, sa ating mga kasama, sa ating din mga oras, sa oras o panahon na meron tayo. Tayo may panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na kapag dumarating ho ang ganitong okasyon o pagdiriwang, ang focus po ng marami sa amin ay kung ano yung makakapagpaligaya sa amin na maaaring regalo o ano pa mang masasabing appreciate namin ito dahil gusto namin. Sa pagkakataon po ito, Panginoon, ng pagbabalik tanaw sa pagkapanganakan ng Panginoon Jesus, pinapanalangin po namin na bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng pagkakataong unawain ang kahalagahan ng mga bagay sa aming buhay na nagdulot ka ng pagbabago. Gaya ng pagtingin natin sa lugar, sa tao, at sa panahon. Sana huwag namin isipin na may lugar na hindi mahalaga, may tao na walang halaga, o may oras na hindi mahalaga. Bawat pinadadaan ninyo sa aming buhay ay may layunin. Mayroon kayong gustong ituro sa amin. Sana, Panginoon, bigyan mo rin kami ng pananaw katulad ng sa Panginoong Hesus. Yamang sinabi ng iyong salita, nasa inyo ang isip ni Hesus. Nasa inyo ang isip ni Kristo. Bigyan mo kami ng paningin na katulad na sa Kanya
Bigyan mo kami ng saloobin katulad ng sa Kanya. At bigyan mo rin kami, Panginoon, ng pagpapahalagang katulad ng sa Panginoon sa bawat galaw na nangyayari sa aming buhay. Upang hindi masayang ang paglipas ng oras saan man kami naroon o kung sino man ang aming mga kasama. Upang ma-appreciate din ng iba kami dahil nagpapahalaga din naman kami sa kanila. Sa ganitong paraan, Panginoon, ay maipapakita namin na ang pagdating ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, ay isang napakahalagang pagkakataon na ginawa upang abutin kami na kung tutuusin ay hindi nakarapat-dapat. Kung tutuusin kami na mawala na ng halaga dahil sa nangyari sa pagsuway ng tao namin sa iyo, ay inabot mo pa rin kami, Panginoon, para ipakita na ang iyong nilikha ay mahalaga para sa inyo. Panginoon, marami pong salamat sa palaala, sa patuloy na pagpapaunawa, at pagtutuwid din sa mga mali naming pananaw na tila baga umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ituwid po ninyo, O Diyos, ang aming mga maling paniniwala at panukala sa buhay. Sa oras na ito, Panginoon, maingat po namin nais ibalik sa iyo ang aming pasasalamat, ang aming pagpupuri sa mga katotohanan ng inyong mga salita na ipinaunawa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.